Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Anong oras man po kayong nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig kung saan ang atin po ngayong ginagawang mass indoctrination ay itinatranslate din sa halos 18 iba't ibang mga lingwahe. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli pong kami ay nag-aanyaya sa inyo na samahan po ninyo kami sa mga susunod na oras sa patuloy natin pong pagtalakay ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito na po ang ating ikatlong araw sa atin pong session na ito at ipinapaalala namin sa inyo. Ito naman po ay wala pang isang oras at kalahati halos sa gabi-gabi mula po Lunes hanggang Biyernes. Tayo po ay mayroong 3 linggo na gagawing pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pong araw na ito, ang atin pong ikatlong araw. Kung ibig naman po ninyo ng hard copy ng Biblia, ay maaari po kayo magpadala sa amin ng inyo pong mga liham o kaya ay magpadala ng inyong mga mensahe at ng amin pong makuha ang inyo pong mga address kung saan po namin maaaring maipadala na kayo ay mabigyan po namin ng mga libreng kopya ng Biblia. Yan po ay inuulit namin, wala po namang bayad yan. Libre po natin yan na ibinibigay sa ating mga kapwa-tao, lalo na po doon sa mga nakikinig at mayroon talagang mga interes na magbasa ng mga banal na kasulatan. At salamat sa Panginoon, meron po tayong isang mabuting pagkakataon na muli na ngayong gabi ay maipagpatuloy ang pag-aaral po natin ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, narito pong muli ang kapatid na Eli Soriano. Magandang araw po, magandang gabi mga kababayan. Lahat ng dumalong muli sa gabing ito. Salamat sa Panginoon at meron tayong muling pagkakataon para magsuri. Hindi po namin sinasabi sa inyo ang mga bagay na ito para kayo agad na tumanggap. Nandun po tayo sa proseso ng pag-aaral, pagsusuri, gaya ng sinasabi ng kasulatan dun sa 4:1 ng Juan. Pakinggan po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Sa mundo po ngayon, maraming 2,000 taon na meron ng mga bulaang propeta. Yung sinasabi po sa Bibliang bulaang propeta, mga sinungaling na mga mangangaral yun, mandaraya. 2,000 taon na nakita na ng mga apostol, sa kanilang panahon maraming mga bulaang propeta. Mai-imagine nyo, 2,000 taon pagkatapos, gaano na kaya karami sa ating panahon. Hindi po natin maiiwasan mga kababayan sa pag-aaral ng aral ni Kristo, yung doktrinang totoo ng Panginoong Hesus, na minsan mababanggit natin yung mga mali na ang nagtuturo mga bulaang propeta. Ang ating dapat na guro si Kristo. Walang iba na tayo dapat pakinggan pagdating sa aral ng Diyos. Si Kristo lang ang inihalal ng Ama na iisang guro na tagapagturo ng kanyang katwiran at ng kanyang mga aral. Ngayon, maraming lumilitaw ngayon mga bulaang guro. Yung salitang bulaan, malalim na Tagalog po yon, sinungaling na guro. Nagpapanggap na guro o teacher, pero ang itinuturo kasinungalingan. Ikalawang Pedro 2:1, pakinggan po ninyo. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Yan po ay 2,000 taon nang nakasulat sa Biblia at ang epekto niyan mas matindi sa ating panahon. Sa panahong buhay pa ang mga apostol, mayroon nang nagsilitaw na mga bulaang propeta
Gaya naman sa inyong wika niya, magkakaroon ng mga bulaang guro. Kaya po dapat stick tayo, mangapit tayo dun sa aral ng tunay na guro na galing sa Diyos. Si Kristo po yun at siya lang ang autorisado ng Ama sa ating panahon na magtuturo ng kanyang aral na siyang dapat nating sundin sa panahong Kristiyano. Pagpapatuloy po natin ngayon ang pagsusuri. Kaya ako sinasabing pagsusuri kasi hindi natin maiwasan. Sabi ko nga, nababanggit natin yung turo ng mga bulaang guro. Nasa Biblia kasi. Imbis magalit kayo, magsuri kayo mga kababayan. Mag-isip kayo, meron naman kayong Biblia. Pwede niyong mabasa sa Biblia na meron talagang lilitaw na mga bulaang guro at mga bulaang Kristo. Ang ituturo, hindi galing kay Kristong Panginoon. Ang ituturo, sarili nilang turo. Ang Biblia, pamantayan. Yung salita ng Diyos sa Biblia, pamantayan po yun. That should be the standard of our learning. Ang salita ng Diyos, yun ang kumbaga timbangan. Kailangan matimbang tayo doon. There must be a balance. Pagka ang iyo ay hindi nakatimbang, hindi eksakto, mali yun. Ang eksakto kasi yung salita ng Diyos eh. Pagka ang itinuturo ng isang mangangaral, lihis o kontra sa salita ng Diyos, alam na alam mo, bula ang guru yon. And sometimes there are funny things. Merong nakakatuwa, kagaya nito, na ang pangalan daw ng Diyos ngayon, yung pangalan niya. Saan mo makikita yun sa Biblia? Bakit natin binabanggit ito? Para buksan ang kaisipan na magsuri kayo. Bakit sinasabi nating si Kristo ay hindi tao? Para matimbang ninyo ang turo ng Iglesia ni Manalo sa turo ng nasa Biblia. Yan po ang dahil, hindi para makipag-away o para atakihin ng kahit na sino. Kasi may nagsasabi si Kristo, Diyos. May nagsasabi si Kristo, propeta, gaya ng mga Muslim. May nagsasabi si Kristo, tao lang, gaya ng Iglesia ni Kristo. Ano naman ang sinasabi ng Biblia? Nababanggit tuloy natin yung Iglesia ni Manalo. Hindi para atakihin sila kasi pinagkakukumpa-kumpara natin ang kanilang mga tinuturo kung alin ba talaga yung nasa Biblia. Kung ang nasa Biblia, yung turo ng Muslim na si Kristo hindi anak ng Diyos, di yun ang atin tanggapin. Pero kung ang nasa Biblia naman ay hindi ganon, may tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia kaysa sinasabi ng sino man. Yan po ang paraan ng ating pag-aaral, mga kababayan. Binasa ko na sa inyo, Biblia, yung 7:27 ng Ecclesiastes, ikinukumpara natin ang isang bagay sa iba para makita natin kung alin ba talaga ang totoo. Ulitin natin, kapatid na Daniel. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ayun, iniaagapay. Ang salitang iniaagapay sa Tagalog, ikinukumpara, itinutulad ang isang bagay sa iba para matagpuan kung ano ba yung kadahilanan, kung ano ba yung katotohanan. Kukumpara natin sa Biblia yung turo ng mga iglesia ngayon, ng iba-ibang samahan. Titingnan natin kung ano ba yung nasa Biblia. Gaya ng pag-aaralan po natin ngayon
Hindi para atakihin natin ang kahit na sinong tatamaan nung nasa Biblia, kundi para alamin natin yung tama at saka yung mali. Pagkukumparahin natin 5:21 ng 1 Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Aral po ng Diyos yan. Susubukin natin ang lahat ng bagay. We will take a look unto everything. Tapos, let us hold fast that which is good. And let us abstain from all appearance of evil. Subukin natin ang lahat ng bagay. Ingatan natin yung mabuti. Itapon natin o layuan natin ang bawat anyo ng masama. Ito po ang buhay sa mundo eh. Ito ang formula ng pagpapakabuti. Tingnan mo yung mabuti, tingnan mo yung masama, tapos layuan mo yung masama, ang kunin mo yung mabuti. Yung mabuti, doon ka umanib. Doon ka umanib. 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Ayun. Kaya obligasyon nating malaman yung mabutit masama eh. Kasi kung hindi mo aalamin yung mabutit masama, paano kang makakaanib sa mabuti at paano mong maiwawaksi o lalayuan yung mga anyo ng masama. Yun ang ating gagawin. Humihingi na po agad ako ng paumanhin, mga kababayan. Hindi ko kayo makakausap na lahat. Hindi ko mararamdaman o madarama ang inyong mga hinaing, ang inyong mga gustong sabihin. Pero kung halimbawa, parang ang dating sa inyo masakit yung salitang nasasabi ko, pagpaumanhin ninyo. Pero huwag kayong magalit. Tandaan lang ninyo, suriin ninyo, meron naman pong Biblia, mabibili kayo sa mga bookstore. Kung wala kayo, meron kaming libreng ipinamimigay. Mag-umpisa po tayo ngayon, mga kapatid. Ang ating pag-aaralan, yung pagtawag sa Diyos. Mga kababayan, sa mundo, meron po tayong mga bagay na mararanasang kung minsan, parang helpless tayo. Wala na tayong malalapitan. Wala na tayong mapapagtiwalaan. Sa mga panahong yaon, ang ating last resort, ang huli nating maaaring matakbuhan ay ang Diyos. Ang pagtawag sa Diyos o ang pananalangin po ay isa sa mga doktrina ng Panginoong Hesus. At nakita nyo, bago tayo mag-umpisa, nananalangin tayo. Nagdarasal tayo. Kaya gusto ko pong ipaglingkod sa inyo ito. Kasi gabi-gabi na tayo mag-uumpisa at magtatapos, mananalangin po tayo. O sa tawag sa Katoliko, magdarasal. Yung pananalangin o pagdarasal, utos po ni Kristo yan. Paano natin yan dapat gawin? Lahat po ba tayo dapat na magdasal? Mare, bakit ganun ang tanong ko? Kasi maraming dasal po nasasayang lang 9:31 ng Juan. Pakinggan ninyo. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Ayun, sabi ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pagka ikaw lugmok pala sa kasalanan, araw-araw wala kang ginawa kundi kasalanan, araw-araw mag-asaway, nag-aaway, sabi ng Biblia, huwag kayong magagalit. Sabi po ng salita ng Diyos yun. Sa lahat ng Biblia, andun yun. Sa Bibliang Katoliko, Protestante, Saksi ni Jehova. Sa lahat ng Biblia, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Di nasasayang lang ang maraming panalangin. Pagka pala ang nananalangin ay masamang tao,
Hindi pinapakinggan ng Diyos. At ang isa pang bagay na ating dapat maintindihan, yung sinasabi naman sa Kawikaan. Basahin natin ang 15:8 ng Kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Pag ang nananalangin o nagdadasal ay matuwid, nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Ama. Pag ang nananalangin ay masama, nasusuklam ang Ama. Bigyan ko po kayong halimbawa. Halimbawa, lalapit sa'yo isang tao na mahal mo. Mahal na mahal mo. Lumalapit pa lang, nag-uumpisa pa lang magsalita, nakikinig ka na. Pero pag ang lalapit sa'yo, mga taong kinasusuklaman mo, ni ayaw mo ngang makita pagmumuka, sabi ng mga Tagalog. Ayaw ka makita pagmumuka niyang walang yan. Ang Diyos po pala ganun din. Pagka ang nananalangin ay matuwid, nalulugod ang Diyos. Pag ang nananalangin taong masama, nasusuklam ang Diyos. E di kailangan po pala alam natin kung paano tayo mananalangin at kung paano tatanggapin ng Diyos ang ating panalangin at ano ang ating gagawin para tanggapin ng Diyos ang panalangin natin at ano ang epekto ng panalangin pagka ang mananalangin ay yung kinalulugdan ng Diyos na mga taong matuwid. Yan po ang magiging suheto o takbo ng ating paksang pag-aaralan ngayong gabi, mga kababayan. Sana po ay huwag kayong magagalit. Kung merong mga ginagawa tayong tatamaan ng salita ng Diyos, tandaan niyo po, lahat ng babasahin nating talata, nasa lahat ng Biblia, pati sa Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante, Biblia na lahat ng relihiyon. Kaya pag nagalit kayo sa akin, sa babasahin ko, makakagalitan nyo, pati Biblia nyo. Yun po ang konsekwensya nun. Umpisahan natin, kapatid na Daniel. Ang atin pong tanong, paano ba ang matuwid na panalangin doktrina ni Kristo? Paano po yung matuwid na panalangin? Yung panalangin tama, yung panalangin appropriate, yung panalangin o dasal na ayon sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang 6:7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ayan, ang liwanag po ng sagot ng Panginoong Hesus na ating guro o maestro. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga unang Kristiyano, sa pananalangin ninyo o sa pagdadasal ninyo, huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. At tanungin natin, meron po ba ngayong nagdadasal ng paulit-ulit? Meron po eh. Huwag kayong magagalit. May nananalangin 5 Ginoong Maria, 10 Ama namin, 5 sumasampalataya ako. Binibilang nga yun eh. Kaya nga ang tawag yata doon, rosaryo. Yun pong rosaryo, huwag kayong magagalit mga kababayan. 59 ang buto ng rosaryo. Kaya yung panalangin, inuulit-ulit sa pamamagitan ng rosaryo. Ang tanong, yan po ba utos ni Kristo, yung pagro-rosaryo? Ayon sa kasaysayan ng Katoliko, saan ang galing ang rosaryo? Basahin po natin sa isang aklat Katoliko. Ito po hindi para mang-atake,
para lang mag-aral ng istorya, ng katwiran, ng nasa Biblia, para magsuri. Ayon po sa isang aklat Katoliko na mayroon pong nihil obstat at imprimatur, The Secret of the Rosary, page 18. Ano po ang nakasulat dito? Pakinggan nyo. But it was only in the year 1214, however, that Holy Mother Church received the Rosary in its present form, and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means of converting the Albigensians and other sinners. Yan po ang paliwanag ng Katoliko, hindi galing sa Biblia. Yun daw pong rosaryo, yan daw po ay natanggap ng Iglesia Katolika noong 1214. It was only in the year 1214, however, that the Holy Mother Church received the Rosary in its present form. It was given by Saint Dominic. Galing daw yan kay Santo Domingo, na galing naman daw sa mahal na Birhen. Noong 1214, lumitaw yan. Alam niyo po ba yon mga kababayan na 1,200 taon nang patay ang mga apostol nang lumitaw ang rosaryo? 1,200 taon nang nakapanhik sa langit si Kristo nang lumitaw ang rosaryo. Yun ba galing kay Kristo? Sigurado tayo hindi. Bakit? Kung galing kay Kristo yung aral sa rosaryo, dapat nandito pa siya sa lupa, tinuro niya na yon. Nung lumitaw, ayon sa Iglesia Katolika, ang rosaryo, 1,214. Ibig sabihin, mahigit ng 1,000 taong patay ang mga apostol, nakapanhik na sa langit yung guro na Panginoong Hesukristo nang lumitaw ang rosaryo. Maliwanag na hindi po galing kay Kristo yan. At katunayan yan, kalaban yan ni Kristo. Kasi, ang sabi ng Panginoon Hesukristo, pagka nananalangin kayo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago ninyo hingin sa Kanya. Yun po ang Diyos ng Biblia. Hindi mo pa sinasabi, alam niya na yung kailangan mo. Ba't kailangan mong ulit-ulitin? Ano palagay mo sa Kanya? Bingi? Mahinang umintindi? Lalabas, hindi maganda yung Diyos mo. Ang Diyos ng Biblia na itinuturo ni Kristo, bago ka pa manalangin, mag-uumpisa ka pa lang, naiintindihan na ng Ama. Para nga yung kawikaan ng English, ano? A word is enough for a wise man. Isang salita lang, pag matalino nakikinig, hindi kailangan paulit-ulitin. Yung Ama sa langit, sabi niya, bago kayo humingi, at sasagot ako. Sabi niya dun sa Isayas. 65:24 ni Isayas. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Ayun, samantalang nagsasalita sila, didinggin ko sila. Yung mga taong naghahanap ng katotohanan, mangyayari bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking diringgin. Di ka pa tapos eh. Nagsasalita ka pa lang on the process. Diringgin ka na ng Diyos. Ano ngayon ang kailangang ulit-ulitin mo ang panalangin? Kaya mga kapatid, bawal po ng Diyos yan eh. Yung ulit-ulit na panalangin.
Kasi sabi ng Panginoong Hesus, nalalaman ng Ama ang inihingi ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Ang totoo, nasa puso mo pa lang. Wala pa yung salita sa bibig mo. Naiintindihan na ng Diyos yung gusto mong hingin. Ano ngayon ang dahil? Bakit tayo mananalangin ng paulit-ulit? Kinukulit ba natin ang Diyos? O ipinalalagay ba natin siyang bingi? Naalala ko tuloy yung kantang, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Buti pa yung gumawa ng kanta, alam niya yung sinasabi niya. Sabi niya, I believe above a storm, the smallest prayer. Biro mo sa gitna ng storm, sa bagyo, manalangin ka kahit bumabagyo, yung pinakamaliit na panalangin ay maririnig niya. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Isang dakilang lumikha na nalalaman niya, naririnig ang lahat ng letra ng salita ng panalangin mo. Yun ang sabi. Paano mo ngayon uulit-ulitin, kapatid? Huwag po kayo magagalit. Wala po ang rosaryo sa Biblia. Hindi po turo ni Kristo. Lumitaw lang ang rosaryo 1,000 taong mahigit pagkamatay ng mga apostol at pagkaakyat sa langit ni Kristo. Paano ngayon natin magiging sasabing authentic yung aral na yan ng Katoliko? Kayo man mag-isip, ang pinapanalanginan mo makapangyarihan sa lahat. Nakakarinig kahit may bagyo. Hindi mo pa nga binibigkas, alam niya na. Paano ka ngayon magpapaka-ulit-ulit sa pananalangin? Kaya ang sabi ni Kristo, tandaan niyo po ang talata. Sa pananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Sapagkat iniisip nung mga hintil, sa marami nilang kasasalita, diringgin sila. Huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Sa Cebuano, ang sabi sa 6:8, busa, dili kamo maningon kanila, kay nahibalo ang inyong amahan sa inyong mga kinahanglan, sa wala pa kamo magapangayo kaniya. Ang sabi sa Ilocano, di kay ngarod tuladen ida, tani amayo amon na no anyada dagiti masapulyo, no di kay pay dawaten keng kuana. Sa Kapampangan, ekopin makiapos karela, ulingingig payo, balo na yung bagay kailangan nyo, bayo yu aduan kaya. Napakaliwanag. Huwag kang mananalangin ng paulit-ulit, bawal ni Kristo. Na sa isang pagkakataon, dun mismo sa oras na yon, uulit-ulitin mo kasi hindi naman makulit ang Diyos. Ang Diyos ay hindi naman bingi. Ang Diyos ay hindi naman bobo para ulit-ulitin mo ang panalangin. Yan po ay isa sa mga aral at doktrina ni Kristo. Papaano ngayon dapat manalangin? 5:1 ng Ecclesiastes. Pakinggan nyo. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman
na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yon. Ang Diyos nasa langit. Ikaw naman nasa lupa. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig. At huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Pakauntiin mo ang iyong salita. Halimbawa, may sakit yung asawa mo. Mananalangin ka sa Diyos. O kaya lumilindol, mananalangin ka sa Diyos. Nung araw po kasi lumindol, natatandaan niyo yung malakas na lindol sa Pilipinas. Nandun kami sa may Makati. Nagkakabasag yung mga bintana dun sa Ayala Avenue. Nagbabagsakan sa lakas ng lindol. Yung katabi naming lugar doon, meron doon may sugalan doon Magdamagan yung mga nagsusugal doon. Nung lumindol, binitawan yung mga baraha. Nag-umpisa na, Ama namin sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, bigyan mo kami ng... Kung ano-ano, yung ano. Ulit-ulit yun, ulit-ulit. Hanggang natapos yung lindol. Ako tapos na ika. Kinuha uli yung baraha. Tuloy-uli yung kanilang sugal. Naisip ko, at ganon, lumilindol na, ang panalangin pa, bigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Makakakain ka ba pagka lumilindol? Tapos ulit-ulit. Naisip ko lang po mga kababayan, kung mananalangin tayo, sabi ng Diyos, nasa langit siya, nasa lupa ka, ang layo ng distansya. Pakauntiin mo ang iyong salita. Siguro kung mananalangin ka, lumilindol, yung mga pamilya mo, inaalala mo, Panginoon, maawa ka po sa amin, sa aking sambahayan, asawa't mga anak, iligtas mo kami sa kapahamakang ito. Tapos na. Alam na ng Diyos yun, naintindihan na ng Diyos. Pero kung halimbawa, Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay, amin. Santa Maria na ng Diyos, panalangin mo kami. Ulit-ulitin mo, lumilindol. Sige nga po, mag-isip kayo kung tama ba sa sitwasyon na lumilindol bigay mo kami sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Paano ka pang ihatid sa tukso nun lumilindol na nga No? Mga panalangin uncalled for, hindi marapat sa pagkakataon, tapos uulit-ulitin mo, yun po ay bawal ni Kristo. At ang isang paraan para ang panalangin ay maging mabuti sa paningin ng Diyos, yan po hindi ginaganap yan para ipagparangalan. Meron po nananalangin para ipagparangalan, ipakita, nananalangin sa daan, nananalangin sa mga kalye, nananalangin sa mga kapilya na nakabukas ang mga pintuan, ang mga bintana. Pakinggan niyo ang sabi sa 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Tatapot ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Ayon, ang pananalangin mga kababayan, maliwanag, hindi po yan ginagana para ipakita sa tao. It is a private matter between us and our God. Hindi po yan para ipakita sa tao yung pananalangin. Kaya nakita nyo, sa ating mga coordinating centers, hindi natin ginaganap yan na para ipakita sa tao. Kaya
ang mga coordinating centers natin, nagsasara tayo ng pinto, sinasarahan natin ng bintana pagka mananalangin na tayo. Hindi para ipakita sa tao na tayo nananalangin. Pag mananalangin ka, sabi ng Diyos, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw. Iniibig nila ang manalangin ng patayo. Bakit gusto nilang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga daan? Upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Bawal pala ni Kristo yung mananalangin ka, papakita mo sa tao. Yung mga Hudyo nung araw, ang sinagoga nila, malalaki ang bintana. Kaya kung manalangin sila, imbis na sila'y lumuhod, tatayo sila para makita ng tao. Huwag ang wika kayong gagaya sa kanila. Kaya pag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. At kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Maliwanag po yun, ano? Hindi naman kailangan pilosopyahin o ipaliwanag ang salita ng Panginoon Kristo kasi maliwanag na bawal manalangin na ang intensyon mo ipapakita mo sa tao. Marami po ngayong ganyan eh. Pinapakita talaga eh. Nananalangin nilalagay pa sa telebisyon eh. Kaya meron nagtatanong yung nanonood sa programang Ang Dating Daan. Teka kayo, hindi kayo nananalangin pag umpisa ng programang Ang Dating Daan. Kasi, hindi totoo na hindi kami nananalangin, kaya lang din na namin pinapakita. Bawal kasi ng Diyos yun eh. Sabi ng Biblia, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw na iniibig manalangin ng patayo para makita ng mga tao. Meron naman pong pahintulot ang Diyos na manalangin ng patayo. Huwag ka lang paparis dun sa mga mapagpaimbabaw na kung manalangin patayo, para makita ng tao. Patayo ka mang nananalangin, hindi naman para makita ng tao, kundi nasa isang lugar kang masinop, sa isang lugar na hindi naman kita ng mga tao, hindi naman daan na parang pag lahat ng dadaan ay makikita ka, hindi naman bawal ang manalangin ng patayo. 11:25 ni Marcos, pakinggan nyo. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Ayun. Kailanman at kayo nakatayong nagsisidalangin, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Kung meron kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patawarin din kayo sa inyong mga kasalanan. So meron pong provision sa Biblia na manalangin ng patayo. Huwag lang kagaya nung mapagpaimbabaw na kaya sila sa sinagoga ay lumatayo para makita sila ng mga tao. Mamaya po makikita natin bakit ganun. Na ang mga Kristiyano nakakapanalangin din ang patayo pero hindi sila gaya ng mapagpaimbabaw na laging nakatayo pag mananalangin. Ulitin natin kapatid na Daniel, ang 6:5 ng Mateo. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Yung punto na yun. Iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga. Kung manalangin pala sila, patayo. Ugali na nila yon, iniibig na nila, habitual na sila kung manalangin patayo. Bakit? Alam po ba nyo mga kapatid na kung Kristiyano ka, dapat hindi naman lagi kang nakatayo pag mananalangin. Kaya ka lang tatayo kung walang paraan para ka makaluhod. Pero kung makakaluhod ka, dapat lumuluhod po tayo sa pananalangin sa Diyos. Pero kung hindi ka makakaluhod, pwede kang manalangin ng patayo.
Huwag ka lang gagaya doon sa mga nagpapakitan tao ng mga mapagpaimbabaw. Pero ang panalangin po sa Diyos, kung maaaring magagawang paluhod, luluhod tayo. Basahin natin ang 20 ng Gawa, versikulo 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Kita nyo mga kababayan, ang mga unang Kristiyano pag nananalangin, naninikluhod. Ayan, yan punto na yan. Tinatawagan ko po kayong lahat ng pansin. Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Mormons, lahat ng iglesia. Yan hindi po itinuturo sa inyo ng mga iglesia na ang mga Kristiyano, kung manalangin sila, if the situation allows, nananalangin sila paluhod. Yung binasa po natin, kung ating titignan sa Griego, sa Bibliang ginamit na salitang original na Grego, yung salitang nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Si Pablo po at ang mga unang Kristiyano, nanikluhod, nanalangin kasama silang lahat, yung kongregasyon nila, nung nagkakatipon sila. Alam niyo po ba yung kahulugan ng salitang nanikluhod? He kneeled down. Yung po salitang he kneeled down, yung salitang kneel down, ang nakalagay po sa Grego, yung salitang hiteimi. Hiteimi. Ang kahulugan po nun, kapatid na Daniel, A prolonged form of a primary word, theo, which is used only as an alternate in certain tenses to place in the widest application, literally and figuratively, properly in a passive or horizontal posture, and thus different from Greek 2476, which properly denotes an upright and active position. ayon. Ang kahulugan pala po ng salitang titemi ay to place o ilagay mo ang iyong sarili in a passive horizontal posture. Ang kahulugan po pala ng pagluhod sa Biblia, yung titemi, in a passive or horizontal posture. Pagka po nanikluhod, ang ibig sabihin po nung nanikluhod, nagtiklop tuhod. Sa talagang diretsyon Tagalog, tiklop tuhod. Pagka po ang tao'y nakatiklop tuhod, para matiklop mo ang tuhod mo, ang mangyayari po ganito. Yan po ang nakatiklop ang tuhod. Ang nasa horizontal posture ka at yung iyong mukha ay nakaharap sa lupa. Yan po. Kung nasa bahay kayo, magagawa nyo yan, mga kapatid. At kung kayo ay nasa mga pagkakatipon na malinis ang paligid, magagawa nyo yan eh. Kaya sa atin po mga coordinating centers, naguhubad tayo ng sapatos para manatiling malinis yung pinagkakatipunan, para pag mananalangin, makakapanikluhod tayo gaya ng mga unang Kristiyano, gaya rin ng pananalangin ni Kristo. Basahin natin ang 26:39 ng Mateo, kapatid na Daniel. At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayon. Ang Panginoon Kristo nung manalangin sa halamanan ng Getsemani, ay ang sabi sa Biblia sa Tagalog ay nagpatira pa. Yung salita roon na ginamit na nagpatira pa, kung babasahin natin sa English, mas madaling maiintindihan. Basahin natin, kapatid na Daniel. And he went a little farther and fell on his face and prayed. He went a little farther and fell on his face. Nagpatira pa. Yung salita na yun na fell on his face,
ang ginagamit sa Grego, hipto o peto. The first is a reduplicated and contracted form of the second, which occurs only as an alternate in certain tenses, probably akin to 4072, through the idea of alighting. Parang yung isang eroplanong naglalanding, ganun ang ginawa ni Kristo. Nagtiklop tuhod siya, ang kanyang mukha nasa lupa. No? Sa English, tama ang pagkakadescribe. He fell on his face and prayed. Yun din yung diwa nung sinasabi po na ginawa ng Apostol Pablo at ng mga unang Kristiyano na titemi. Yung passive horizontal posture gaya ng nag-a-alight na isang eroplanong naglalanding. Hindi nakaganon. Hindi nakaganon, kundi ang naglalanding pa ganon, alighting. Ganon din yung titemi, horizontal. Ang Katoliko, vertical kung manalangin. Ang Iglesia ni Manalo, kung lumuhod, vertical din. Ganon din halos ng lahat ng iglesia. Pakita natin, Tingnan ninyo, kung lumuhod ang mga iglesia ni Manalo, pagka ikaw o ordinahan ni Manalo, paluluhurin ka niya sa harap mo. Ayon. Ang Katoliko, ganon din. Ang Protestante, ganon din. Sabadista, ganon din. Kung lumuhod sila, vertical. Sa Biblia po, ang pagluhod, horizontal, titemi ang ginagamit sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin, isang aksyon ng pagpapakababa. Isang aksyon ng pagsamba o paggalang sa Diyos. Yan din po ang nasa mga aklat ng matandang tipan. Basahin natin ang 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ayon, tayo magsisamba, tayo magsiyukod. Yung po salita ro na magsiyukod, alam naman natin sa Tagalog yun. Ewan ko lang kung sa mga Bisaya at saka sa Ilocano. Pero sa Tagalog, yung salitang magsiyukod, you will bow down. Ang kahulugan nun, bow down. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. To kneel is the synonym of to bow down. Nasa Bibliang Ebreo po, kasi sa matandang tipan yan Sa Bibliang Ebreo, ang ginagamit na salita ay kaura. Ang salitang kaura, ang kahulugan po, to bend the knee. Itiklop ang tuhod. Ayun nga, mangyayari, yung titemi sa Grego. Kasi itiklop ang tuhod, to bend the knee, to sink, to prostrate, to bow down self. Yan ang kahulugan. Kaya, ang magalang na pananalangin sa Diyos, lalo na pagka kayo mag-isa sa gabi, o kaya kayong pamilya, nananalangin kayo, o kaya nasa bahay kayo, ang pananalangin, mas magandang gawin nyo yung pagpapakita ng matinding paggalang sa Diyos, yung to sink or to prostrate oneself, kaura. Sa Hebrew, kaura. Sa Greek, titemi. Ang ibig sabihin, yung pinakikita natin kanina, pakita natin uli. Yan po ang posisyon ng kaura o ng titemi. Na maaari nating magawa sa mga bahay natin, sa kwarto mo, kung saan ka man naroon, na walang nakakakita. Pero ito, hindi po tinuro ito ng pari Sasabihin mo, sila nag-aral ng 12 taon, nag-aral ng Latin, ba't hindi pinag-aralan ng Grego? Ang Biblia kasi nasulat sa Hebrew at saka sa Greek. Ang pare, nag-aral, Latin ang pinag-aralan kasi nung araw, yun ang paraan ng pagmimisa. Latin. Nung araw, nung bata ako, ngayon hindi na nga Latin ang misa Yung
Dominus vobiscum, secula secolorum. Amen. Sasagot yung mga ano. Ngayon wala na yun eh. Ang minaster ng mga paring Katoliko, Latin. Ang dapat sanang minaster nila, Greek and Hebrew. Kasi ang Biblia isinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Eh kung naintindihan lang sana nila, kahit kapiraso yung Greek at Hebrew, dapat ang panalangin ng Katolikong naituro nila yung nasa Biblia. Hitemi at saka kaura. Ang ibig sabihin, pagluhod, paninikluhod, pagbabow down, pagpapatira pa sa harap ng Diyos, tanda ng pagsamba at paggalang sa makapangyarihan sa lahat. Pag yan po ang ginamit nyo sa pananalangin, mas effective yan, mga kababayan. Yan po ang paraan ng pananalangin ng mga unang Kristiyano. Hindi lang po itinuro sa atin yan sa Katoliko, sa Protestante, sa Jehovah, Iglesia ni Cristo. Si Manalo, ang turo, tuwing mananalangin, kailangan nakatayo. Basahin natin ang kanilang libro. Ayan, mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo sa page 116. Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ang kapulungan. Sino man sa mga nangangasiwa ng pagsamba ang nangunguna. Tumayo kayo ng maayos at pumikit sa panahon ng pananalangin. Utos ni Manalo, tumayo kayo at pumikit sa oras ng pananalangin. Yun ang utos niya, tumayo kayo. Wala namang ganung utos si Kristo, tumayo kayo eh. Ang katunayan nga, ang mga apostol na nanalangin, nakaluhod. Kung wala silang paraan para lumod, kasi mayroong mga tiempo, halimbawa, nasa gitna ka ng bukid, no, na puro siit, paano ka namang maninikluho doon? No? O kaya, halimbawa, nasa isang lugar kang baha, tapos puro putik, paano ka maninikluhod? Ang pinakamagagawa mo lang, manalangin ka ng patayo. Pumapayag naman ang Biblia. Huwag mo lang uugaliin, gaya ng mapagpaimbabaw, iniibig nilang manalangin ng patayo. Ang Kristiyano, pwedeng manalangin ng patayo, pero wag mo lang iibiging manalangin ng patayo. Bakit? Eh kasi ang mas magalang na panalangin sa Diyos, yung nakapanikluhod ka. Alam kasi namin, yun ang tamang forma ng pagpapakita ng galang sa Diyos. Kasi kagaya nung makikipag-usap ka lang sa presidente. Di ba, no? Presidente lang ang haharapin mo. Yumuyukod ka kuminsan eh. Maganong ka eh. Doon sa ang protocol sa England, sa Inglaterra, pag haharap ka kay Queen Elizabeth, yung reyna ng Inglaterra, kahit presidente ka ng bansa, kailangan ng protocol, inanad mo ang head mo. Papakita ka ng galang sa kanyang majesty, Queen Elizabeth II. Isa yun sa mga protocol doon. Pag dadaan ka sa harapan ng Queen, makikiano ka yung, para bang yung mga Tagalog, pag dumadaan ka sa harap ng matatanda, kikiraan po, yung para bang nagpapakita ka ng galang. Presidente lang, tao lang naman yan eh. O reyna lang, tao rin yan eh. Ang Diyos pa, kakausapin mo. Dapat ipakita natin yung utmost respect, yung napakatinding paggalang. At naipapakita ng Kristiyano ito, pagka ikaw ay mananalangin na susundin mo yung ginawa ni Kristo at mga apostol, na kung sila'y manalangin, they bow down. They kneel down. Ang ibig sabihin ng kneel down, itiklop ang tuhod at ikaw nga ilalabas nasa horizontal posture. Hindi kagaya ng mga iglesia ngayon, lahat naka-vertical. Meron nga mga pastor, kung manalangin, kumukumpas pa eh. Iba-iba ang mga pastor no? Pero kung talaga tayo lahat maniniwala sa Biblia, gagamitin natin yung nasa Biblia, matatama tayo lahat eh. Kaya lang maraming pastor ngayon, ayaw ng tama, gusto mali eh. Pinakikita ko lang to mga kababayan, hindi para atakihin sila eh.
para pakita sa inyo, ano ba yung nasa Biblia? Tapos, ano ba yung ginagawa nila? Bakit magkaiba? Ang nasa Biblia ganito, ang kanila ganoon. Ang nasa Biblia ganoon, ang kanila ganito. Yan po ang nangyayari ngayon. Kaya po natin pinag-aaralan para suriin nyo, hindi para magalit kayo sa akin. Kasi, binabasa ko naman sa Biblia yung sinasabi ko eh. Aral ng Diyos, aral ni Kristo. Kung nakakaramdam kayo ng galit, patawarin nyo na ako agad, mga kababayan. Sabi nga ng Kapampangan, rugo. Ba't mo naman ako kakagalitan? Eh, sinasabi ko na nga totoo, sa akin ka pa magagalit. Eh, yung mga nanloko sa'yo, iniligaw ka, hindi sa'yo tinuro yung totoo, hindi ka galit. Ba't kung sa nagtuturo ng totoo, nga nasa Biblia din nila, eh ba't doon ka magagalit? Alam nyo mga kababayan, sa buong mundo maraming galit sa akin. Dahil nga, pag nagsalita ako, tinatamaan yung mga ginagawa nila na hindi kasang-ayon sa Biblia. Wala sa Biblia. Naku, merong Katoliko, galit na galit sa akin, hahampasin ako ng tubo eh. Dahil, ba't ko raw pinapakialaman yung kanya rosaryo? Hindi naman ako nakikialam, kapatid. Sinasabi ko lang, bawal kasi ng Diyos manalangin ng paulit-ulit. No? Ang may sabi si Kristo, halimbawa, hindi ko binasa yon, magagalit ka ba sa akin? Siyempre, kung hindi ko binabasa yon, na kontra sa'yo, hindi ka magagalit sa akin. Eh, nung basahin ko, nagalit ka sa akin, eh, sino kinagalitan mo? Eh, di si Kristo. Kasi siya may sabi nun eh, sa 7, papananalangin ninyo, huwag niyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Bapu, Mariamit mo kapuking grasya, Ginong Diyos at Yuke, kanuwang kasablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, Mariamit mo kapuking grasya, Ginong Diyos at Yuke, kanuwang kasablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon, iking oras ng kamatayan, mi amen. Bapu, Mariamit mo kapuking grasya, Ginong Diyos ko. Eh, ikaw naman nga lumagay sa lagay ng Diyos, busy-busy yun. Tapos inuulit-ulit mo. At kung ano-ano pinagsasasabi mo. Patawad mga kababayan, wala akong layo na atakihin ang kahit na sino. Gusto ko lang maituro yung nasa Biblia na ang pananalangin sa Diyos mayroong palatuntunan. Mayroong disiplina, hindi kahit ano na lang ang gusto mong gawin, eh gagawin mo. Pananalangin, dapat maninikluhod. Sa pananalangin, huwag kang mag-uulit-ulit. Tapos, ano pa? Ito pa isa. 11, 4, 5 ng unang Korinto. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Datapwat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Eh ito, isang usapin nito mga kababayan, no? Bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo, niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Kawalang galang pala sa Diyos yung lalaki mananalangin, may takip ang ulo. Naalala ko agad yung mga Bombay, ano? Yung mga Bombay nananalangin, may takip ang ulo eh. Kita nyo? Mga kababayan, paano ngayon mangyayari? Di magagalit sa akin ng Bombay. Dahil kung itong mga taong ito ay susunod kay Kristo, aalisin ko mga takip sa ulo nitong mga ito eh. Kasi nasa Biblia eh, salita ng Diyos. Pag ang lalaki nananalangin na may takip ang ulo, niwawala lang puri ang ulo. Pag ang babae naman ang nananalangin na walang lambong o walang takip ang ulo, niwawala niya ng puri ang kanyang ulo. Kaya ang ibig palang sabihin, pag babae mananalangin, dapat may lambong. Eh, tanong nila,
Ba't teka, Brother Eli, yung mga babae nyo, walang lambong. Meron po lambong yan. Pag-aaralan nga po natin para malaman ninyo kung ano ba yung lambong. Na ang babae, dapat pag nananalangin, naglalambong. Pag ang lalaki naman ang mananalangin, dapat walang lambong, walang takip ang ulo. Paano ngayon ito? Magagalit ba kayo sa akin kung kayo Bombay? Sa Biblia yung binabasa ko, baka may Bombay dyan. Huwag kayong magagalit. Si Kristo nagsabi nun salita ng Diyos yun Kung babae naman ikaw, wala ka naman lambong, niwawalan mo naman ng puri ang ulo mo sa harap ng Diyos pag wala kang lambong. Sino may sabi nun? Hindi naman po ako. Ang may sabi nun po si Kristo. Ano ngayon yun? Pag nagalit kayo sa akin, mga kababayan, ang kinakagalitan nyo, hindi ako. Ang kinakagalitan nyo, si Kristo. Ngayon, baka pag nagalit kayo, hindi na kayo bumalik bukas. Bumalik kayo para maintindihan naman ninyo, mga kababayan. Kasi, gaya niyan, di naman tinuturo ng ibang iglesia yan Narinig nyo na ba sa ibang iglesia na pag nananalangin ka, dapat nakatiklop tuhod ka? Na ang tiklop tuhod, ang magiging posisyon mo, horizontal, hindi vertical. Narinig nyo ba yan sa iglesia ni Manalo? Ako, hindi. Kasi may mga iglesia ni Manalo dyan sa ating mga kapatid Narinig nyo ba yan sa Saksi ni Jehovah o sa Adventista kung kani-kanino? Hindi naman Bakit? Di nila tinuturo yung talagang nasa Biblia. Kung halimbawa, di ka man marunong ng Greek, sa English naman, tama Jesus Christ kneeled down and fell on His face. Maintindihan naman sa English. Hindi naman pwede sabihin ng Katoliko hindi nila naintindihan ng English. Halimbawa, hindi nga nila naintindihan ng Greek at saka ang Hebrew. Ba't hindi mo naman inintindi sa English na kung manalangin pala mga apostol at si Kristo, they are kneeling down and falling down on their face. Nasa English naman Tama naman ang pagkakatranslate sa English. Hindi man naintindihan sa Tagalog o sa ibang wika, maintindihan mo naman sa English. Pero kung nagsuri ka lang ng konti, matutuklasan mo ang panalangin ay hindi luhod katoliko na vertikal na 90 degrees. Iglesia ni Manalo, 90 degrees din kung lumuhod. Sa Badista, Pentecostal, 90 degrees din. Lahat sila ganun Pero hindi naman pala ganun. Dapat pala horizontal. Mga kababayan, ito po nasa Biblia. Huwag kayong magagalit dahil nasa Biblia, salita ng Diyos. Pag nagalit kayo, parang ang kinakagalitan nyo ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman kayo magagalit sa akin kung di ko sinabi yun Na kontra sa inyong paniniwala. Ba't kayo magagalit sa akin Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Ngayon, bakit kayo nagagalit? Merong mga tao, nung basahin ko yung totoo, nagagalit. Kasi dahil dun sa binasa ko, pag gano'n ang lalabas, ang kinakagalitan mo, hindi ako. Ang kinakagalitan mo, yung Kristo ang nagturo nito sa akin, sa Biblia. Kaya, yan ang isang bagay na dapat nyong mapansin, mga kababayan. Sa pananalangin lang, libu-libong iglesia, hindi tayo magkakasundo. Bakit? Libu-libo, hindi naman sinusunod yung nasa Biblia. Ngayon, kung sila ayaw nila sumunod, kung gusto natin sumunod, mas magaling. Bakit po? Mas makapangyarihan ng panalangin na ginaganap natin ang kalooban ng Diyos. Mas pakikinggan tayo ng Diyos pagka nananalangin tayo ng ganito, ayon sa sinasabi ng kanyang salita. Ngayon, ang ating tanong, mga kapatid, ganito, bukod doon sa paluhod, ang panalangin, ang babae, meron dapat na lambong. Ang lalaki, walang dapat na lambong. Bakit? Tingnan nyo ngayon yung sarili nyo, mga kapatid, kapain nyo. Di ba meron tayong ulo, no? Ako may ulo ito. Mula lieg, ulo na yun Kayo rin meron. Tayong lahat meron.
May ibig iturong espiritual ang Biblia sa atin. 11:3 ng unang Korinto. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ayon. Ang ulo ni Kristo ang Diyos. Si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo o pangulo ng bawat babae. Kaya lalabas po Oh. Nag-uumpisa sa babae, ang pinaka nandun sa ilalim, ang pangulo niya yung lalaki. Yung pangulo naman ng lalaki, si Kristo. Yung pangulo naman ni Kristo, ang Diyos. Kaya ang ulo ng babae, ang nagre-represent sa asawa niya. Yung ulo ng lalaki, ang nagre-represent kay Kristo. Yung ulo naman ni Kristo, ang nagre-represent sa Diyos Ama. Yan po ang bahabahagdan ng karapatan o ng poder sa iglesia. Sa iglesyang totoo. Ang babae, kaya kailangang maglambong, ipinakikitang yung ulo niya, iginagalang niya, may nakakasakop pa sa kanya. May nakakasakop sa babae, ang lalaki, kaya yung lambong simbolo ng kanyang pagpapasakop kay Kristo. Kasi ang ulo ng babae, yung pangulo niya, yung lalaki ang pangulo niya si Kristo. Kaya kung ang simbolo ng ulo ng babae ay yung lalaki na kanyang asawa, pag nilambungan niya yon, ipinakikita niyang yung asawa niya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Yan po ang kahulugan ng lambong. 7 kapatid na Daniel. Sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo. Palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Ayan, babasahin po natin sa English yan para sa hindi nakakaintindi ng Tagalog. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God. But the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Babasahin ko sa Cebuano. Kay sa pagkamatuod, ang lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, kay dagway ug himaya siya sa Dios. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala magagikan sa babae, kundi ang babae sa lalaki. Kay ang lalaki wala pagbuhata alang sa babae, kundi ang babae alang sa lalaki. Tungod niining hinungdan, ang babae kinahanglan nga may timaan sa pagbulutan diha sa iyang ulo tungod sa mga manulunda. Sa Kapampangan, ang sabi po dyan, uling ing lalaki king katutuan na dapat talikbungan ning kayang buntok, antina ning yang larawa na at ligaya ning Diyos, dapoting babae yang ligaya na ning lalaki. Uling ing lalaki, king babae, nungeng babae, king lalaki ya, at king katutuan, may lalang ing lalaki king uli na ning babae, nungeng babae, king uli na ning lalaki. King uli na niti, ing babae, dapat yang magdalang tanda, king kayupayan,
babo na ning kayang buntok, ulira ding angheles. Sa Ilocanon, sabi, kati lalaki kinapudnuana at dinarebeng adalungdungan ti ulo na. Idinto nga isu ti ladawan ken dayaw ti Dios ngeng ti babae isu ti dayaw ti lalaki. Kati lalaki saan anaala iti babae no diket ti babae naalat iti lalaki. Ket saan met anaparsua ti lalaki amay paait iti babae. No diket na parsua ti babae amay paay iti lalaki. Gapuna rebeng ti babae ti maadaan iti ulo na ti pagilasinan ti panakabalin gapu kadagiti angheles. Maliwanag mga kababayan, ano? Meron tinuturo rito ang mga apostol ni Kristo na pagka mananalangin ang babae, dapat meron siyang tanda ng kapamahalaan sa ulo o ang lambong. Pag mananalangin naman ang lalaki, dapat wala siyang lambong sa ulo kasi niwawalan niya ng puri ang kanyang ulo. Ang babae pag naglalambong, nilalagyan niya ng kapurihan ang kanyang ulo. Ang simbolo ng ulo ng babae ang kanyang asawa o ang lalaki. Ang simbolo ng ulo ng lalaki ay si Kristo. Ngayon, ano ang kahulugan nito, mga kababayan? Bakit pag mananalangin tayo, dapat pag lalaki walang lambong, gaya ng mga Bombay. Mga Bombay, naglalambong. Kaya ako naniniwala ako, walang Bombay na pinapakinggan ng Diyos pagka nakalambong. Kasi, kawalang kapurihan sa Diyos yung ginagawa ng mga Bombay na lalaki sila, may lambong, may takipang ulo. Ang babae naman, pagka naman walang lambong ang ulo, walang takipang ulo, niwawalan niya naman puri ang kanyang ulo. Isa itong problema na dapat nating ma-solve sa Biblia. Nanyayahan ko kayo uli, mga kababayan, bukas, tutuloy natin ang pag-aaral ukol sa pananalangin. Pero tayo natutunan ngayon, ang pananalangin, hindi dapat na gaya ng mapagpaimbabaw, laging nakatayo, ipapakitang tao. Dapat hindi paulit-ulit ang pananalangin. At dapat ang panalangin ay nakapanikluhod tayo kung maaari tayong manikluhod. Ngayon, tutuloy po natin bukas sa kalooban ng Panginoon, sa pahintulot ng Diyos, papaano yung kabuuan ng matuwid na paraan ng pananalangin. Para kung mananalangin tayo, pakikinggan tayo ng Diyos. Pag tayo mananalangin, makakaasa tayo, may Diyos na nakikinig sa atin. Kapatid na Daniel? Opo, at bukas umaasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon, kayo po ay muli naming makakasama sa pagpapatuloy po ng ating isinasagawa na mass indoctrination. Yan po naman ay hanggang Friday at bukas po sa atin pong day 4 ng ating mass indoctrination. Kung loloobin ng Panginoon, alas 7 po yan ng gabi. Philippine Standard Time, muli po tayong magpapatuloy sa ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Pinapaalala po namin sa inyo, ito naman po ay 14 na araw lamang, at halos 3 linggo lamang na magkakasunod, at Monday to Friday po yan natin isinasagawa. At bukas po ulit, kung loloobin ng Diyos, sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mamaya pong 9:30 ay umaasa po kami na nag-aanyaya na samahan ninyo kami sa atin pong ginagawa na nightly na Global Prayer for Humanity. Yan po ay alas 9:30 ng gabi. Mamaya po ng kaunti, pagkatapos po nating makapag-close nito pong ating isinasagawa na mass indoctrination. Muli po, salamat po sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin at nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat sa atin po mga panauhin na nakiisa sa atin ngayong gabi sa pakikinig po ng ating ginagawang mass indoctrination. At kasama po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig sa
Church of God International, muli po kami nag-aanyaya hanggang bukas pong muli sa kalooban ng Panginoon. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Bago po tayo pansamantalang muling maghiwa-hiwalay, tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos sa pananalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, pinasasalamatan ka po namin sa mabuting pagkakataong nagugol namin upang mapakinggan ang iyong mga katwiran. Salamat po sa pagliliwanag ng aming mga kaisipan. Pinapawi mo, Ama, ang mga alinlangan sa aming mga puso. Ikaw po ang kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan. Ang iyong mga salita ang nagiging gabay namin upang kami po ay matuwid sa aming mga paglakad. Ama, maraming salamat po. Naawa ka sa amin. Inakay mo kami upang mula sa aming mga maling paglakad ay matuto kami ng tunay na pagtalima sa iyo. Sana po, samahan mo ang aming mga kapwa-tao at mga kaibigan na sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Masumpungan nawa nila ang kapahingahan ng kaluluwang hinahangad ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po sila, Ama, sa kanilang mga pagsusuri. Sana'y maunawaan nila ang dahilan ng aming pag-iral sa mundong ibabaw. Akayin, sana ng iyong banal na diwa ang bawat isa sa amin hanggang sa kami po'y makatugon sa layunin ng pag-iral namin. Ama, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang mga kapatid at kapwa-taong karamay sa pag-akay at pagpapalaganap ng iyong mga salita. Tulungan mo po na sana'y makarating sa lalo pang marami ang iyong mga katwiran sa aming panahon sa ikapagbabalik loob ng sangkatauhan. Bahala ka na po sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang paggabay ng Santong Espiritu, siya nawang maghari sa ating mga puso, magpakailan-kailanman. Amen. Understood. Tatay mo yan, ano? Nanay naman. Mama, I miss the days when you were here beside me. Mama, those happy days when you were here to guide me. Safe in the glow of your love,
sent from the heavens above. Nothing can ever replace the warmth of your tender embrace. Oh, Mama. Kita mo? Meron kang awit para sa mama, meron kang awit para sa papa, di ba? Meron kang awit para sa bandera, no? Bayang magiliw, pero ng silanganan. Oh, meron kang awit para saan? Meron kang awit, pati nga yung hopyang hindi mabili, may awit yun eh. Hopyang di mabili, may amag sa tabi, alan, lalaran, lararararan. Yung mga may kalokohan, ukat ba naman pati si Haring Solomon eh, inilagay sa kanilang awit. Si Haring Solomon, may alagang pagong. O, kita mo yun? O ngayon, saan mo i-justify? Lahat inawitan mo. Pati si Maria inawitan mo. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kita nyo? Inawitan mo si Maria, inawitan mo bandera, inawitan mo yung mamang kay lupit. Ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. O, kita mo? Meron ba tayong hindi inaawitan? Alam nyo ba, mga kapatid, ang awit matanda pa sa mundo? Meron akong alam na awit, matanda pa sa mundo. Mahigit ng 4 na bilyon taon. May awit akong alam. Baka sabihin nyo, yabang naman ito si Soriano. Ako po, marami akong awit na antigo eh. Hindi nga alam ng mga kabataan ngayon eh. Yung awit na narinig ko nung araw sa lola ko, sa nanay ko. Matatandang awit yun eh. Oh, promise me that someday you and I will take our love together to some sky where we can be alone and faith renew and find the hollows where those flowers grew. Alam niyo ba kung kailan yan, mga kapatid, yung awit na yan? Bira na nakakaalam niyan ngayon eh. 1887 yan. Isinulat ni Reginald de Coven, 1887, and published in 1889. Ayan, nakikita niyo sa script. Ibig sabihin, malapit nang mag-200 taon yung awit na yan. Awit ako, 1903. Maubusan kayo. Hindi mo kayang tugtugin lahat. May awit ako, 1906. May awit ako, 1910. Meron akong awit na alam na sa Biblia, bago nilikha ang mundo. No? Bukas po, inanyayaan ko kayo. Mag-aral tayo ng doktrina ng Ebanghelyo, pati pag-awit, bahagi ng Ebanghelyo. Hindi ka lang basta awit ng awit sa Diyos, baka kung ano na pinag-aawit mo. Pati pag-awit, bahagi po yan ng aral ng Ebanghelyo. Sabihin nyo, pati ba naman yung kailangan pag-aralan? Pati po yun. Para wala tayong maliligaw, hindi tayo maliligaw kahit sino pa gusto magligaw sa atin. Anyaya ko po uli sa inyo bukas, mga kababayan, no? Bigyan nyo ng panahon, 1 oras lang naman at kalahati. Nakikiamot ako sa oras nyo. Kaya
Dalo po kayo. Hindi wala namang mawawala. Kung ayaw niyong tanggapin, huwag niyong tanggapin. Pero baka sakali, maliwanagan ang inyong kaisipan sa pamamagitan ng awa at tulong ng Diyos, malugod po namin kayong inaanyayahan. Masaya kami na tanggapin kayo sa aming mga lugar. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, mga kapatid. Kapatid na Daniel? Salamat po sa Diyos na muli sa inyong pagpapaunlak sa amin sa gabi ito sa ikalawang araw po ng ating mass indoctrination na isinasagawa. Kung loloobin po ng Panginoon, nag-aanyaya kami muli sa ating pong third day ng ating mass indoctrination. Yan po'y bukas kung loloobin ng Panginoon. Araw po ng Miyerkules, alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Kung ano man pong oras sa inyong mga lugar na kinaroroonan at kung ano mang wika po ninyo kami napapakinggan. Kasama po nito ay nag-aanyaya din kami para sa ating global prayer. Mamaya pong alas 9:30 ng gabi, mga kapatid, Philippine Standard Time. Ito po'y bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, kayo po ay aming inaanyayahan na makisa sa atin pong pagtawag at paghingi ng awa mula po sa Panginoon. Sa gabing ito, minsan pa bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, mga panauhin sa amin po mga kapatid. Kasama po ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang lahat po ng members ng Church of God International na nakatune in din po ngayon. Nag-aanyaya po kami sa inyo na samahan nyo kaming muli sa isang maikling panalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa iyo na patuloy mo kaming binibigyan ng buhay at lakas upang mabigyan ng pagkakataong makapakinig ng iyong mga salita, makapagbago ng aming mga pagkakamali, makapagsisi sa mga kasalanang nagawa namin sa iyong harapan. Salamat sa iyong pagmamalasakit na itinatawid mo kami sa araw-araw na sa gitna ng mga panganib sa sanlibutan ito. Patuloy mo kaming inaabot, binibigyan ng pagkakataong maging dapat sa pangako mong buhay na walang hanggan. Salamat sa iyong mga pagmamahal sa aming mga kaliitan. Ama, sana pakibasbasan mo ang aming mga kapong nakinig ng iyong mga salita. Kilala mo silang lahat. Bawat isang lumalapit na naghahanap ng katotohanan mo. Naway maunawaan nila ang iyong katwiran, ang dahilan ng pagkakalikha mo sa amin bilang mga tao. Na hindi kami marapat magpabaya na lumimot sa iyo, na lumikha sa amin. Sana tulungan mo sila na magkaroon ng kabuluhan ng kanilang buhay na maipaglingkod sa iyong banal na harapan. Matutunan nilang sumunod sa iyong kalooban, makagawa ng mabuti para sa kanilang mga kaluluwa, pati na rin sa kanilang mga sambahayan. Maawa ka sa aming mga mahal sa buhay. Sana kung paanong pinagsama-sama mo kami sa buhay na ito, magkasama-sama rin po kami hanggang dyan sa ipinangako mong buhay na walang hanggan. Bahala ka na rin po sa aming mga suliranin. May kanya-kanya kaming mga daing na ibig na idulog sa iyo. Sari-saring balisa. Subalit, titiwala kami na sa iyong aming kapayapaan. Sana bahala ka na po na laging pumanatag sa aming mga puso sa pamagitan ng mga katwirang mong itinuturo sa amin. At pakibakuran mo ng iyong kapangyarihan ng aming mga sambahayan sa lahat ng kasama ang nakapaligid sa aming mga buhay. Sa iyo namin tinitiwala ang aming buhay at kapalaran. Maraming salamat po sa lahat po ng kabutihan mo at sana'y tulungan mo makabalik pa sa pakikinig
ang aming mga kapwang nakipag-aral ng iyong banal na doktrina. Maraming salamat po sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos Amang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailanman. Tanggapin natin ang basbas at pag-ibig ng Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikisama ng Santong Espiritu ang palagi maghari sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailanman. Amen. Ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating Worldwide Bible Exposition. At magandang araw, magandang gabi sa lahat ng ating pong mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong mga monitoring centers ngayong araw na ito. Sa buong mundo, tayo po ay kasalukuyang napapanood ngayon sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamamagitan po ng ating mga satellite feed at ganoon din po sa ating mga websites at sa mga live streams natin pong ginagamit. Ngayon pong araw na ito, minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo para po makapakinig ng mga aral at katwiran na nagmumula sa banal na kasulatan sa pamamagitan po ng kapatid na Eli Soriano. At hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito po at pinagkakaloob namin sa inyo ang kapatid na Eli. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan, anumang oras ngayon sa inyong lugar. Salamat sa Panginoon at meron tayong muling pagkakataon na kahit na hindi po tayo nakikita-kita ng personal, ay sa pamamagitan ng video conferencing, nakakapagpalitan po tayo ng ating mga kaisipan sa layunin nating tumuklas ng kabutihan ng salita ng Diyos. Ito po ay siyang kalooban ng Diyos ng una pa na ang mga tao ay matuto ng kanyang salita. Kaya ang Panginoong Hesus ay isinugo sa ating panahon para yung salita ng Diyos at yung kanyang kalooban ay makarating sa atin. Basahin po natin ang Hebreo 1:1 hanggang 2, kapatid na Daniel. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Ang Diyos ang wika ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita naman siya sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya makikita ninyo sa Biblia, ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, gumagamit po ang Diyos ng mga kasangkapan para ang kanyang salita na siyang kinaroroonan ng kanyang kalooban ay makarating sa atin. Sapagkat
Alam nyo mga kababayan, sa ating panahon, nakakatakot po yung ulat na aming nakita sa pag-aaral ng mga dalubhasa. Sa mundo po ngayon, halos kalahati ng tao sa mundo, merong 40% halos ang hindi na naniniwalang may Diyos. Ang tawag po ay mga ateista, mga agnostics. Yung agnostics, yun ay kasama na rin dun sa nagdududa na may Diyos. Gaya nga nung mga, sa Japan po ang karamihan, mahigit na kalahati ng Hapones hindi naniniwala sa Diyos. Ang mga Ruso, mahigit po sa kalahati hindi naniniwala sa Diyos. Nakakabahala ito dahil kung tayo ay naniniwala sa Diyos, mamatay tayo, baka ang susunod na henerasyon ng ating mga maiiwang mga anak ay hindi na naniniwala sa Diyos. Mapakasaklap. Kaya ang Diyos mula sa pasimula, nagsasalita. Nagsalita siya kay Adan, nagsalita siya kay Cain, nagsalita siya kay Abel, nagsalita siya kay Abraham. Sa pamamagitan ng anghel, kinausap niya si Abraham. Nagsalita siya sa panahon ng mga patriarka. Sa panahon ni Moises, nagsalita rin siya sa bundok ng Sinai. At yan ay natala sa kasaysayan. Alam naman ng lahat na talagang mayroong Moises, mayroong Israelita na inalis niya sa Ehipto, na inaalipin ng mga Ehipsyo. At nagsalita siya sa maraming paraan para ang tao wag mawalan ng tiwalang may Diyos. Kaya lang ang salita ng Diyos hindi nila naiintindihan. O kaya sinasabi na kung bakit ganon, mayroong mga napapahamak, mayroong mga dinadatnan ng mga iba't ibang kalamidad. Ang ibig daw sabihin nun, walang Diyos. Alam nyo, yun nga ang nagpapatunay na may Diyos Kasi nung salitain niya ang kanyang salita, mayroon siyang mga babala sa tao na pag ang tao'y napakasama na ng ginagawa, magpapasapit siya ng mga kalamidad. Magpapasapit siya ng mga sakit para maintindihan ng tao na makapangyarihan siya sa lahat. Para ang tao'y sumunod sa kanya, sa kanyang ikabubuti ng ating sarili. Tinan po ninyo ang salitang ito. Salita ito ng Diyos sa mga Israelita. 28:15 ng Deuteronomio. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pagani. At kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok
mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila at tataka sa 700 sa harap nila. At ikaw ay papagpaparuot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa, at walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto, at ng mga grano, at ng kati, at ng galis na hindi mapagagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol, at ng pagkabulag, at ng pagkagulat ng puso. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman. At hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad. At ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman, at walang taong magliligtas sa iyo. Kita nyo mga kababayan, ang salitang ito ng Diyos sa mga Israelita nung araw, walang taong magliligtas sa iyo pagka dumarating itong mga salot na ito na bilang sumpa ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nang sabihing walang taong makapagliligtas sa iyo, ipinakikita ng Diyos ang kanyang superiority sa tao. Na kahit na paniwala mo'y may makakapagligtas sa iyo, pag dumating na ito, hindi ka mailigtas ng tao, mangyayaring maniwala kang may Diyos na makapangyarihan. Kanino gagawin ito ng Diyos? Sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Sa mga taong ayaw sumunod sa Kanyang utos. Kaya kung maiisip po natin mga kababayan, yung pagdating ng mga kapahamakan sa tao, paraan ng Diyos yun para ipakitang siya ang makapangyarihang dapat masunod. Dapat tayong magpasakop sa Kanya. Kasi ang ginagawa ng tao ngayon sa ating panahon, parang resistance parang paglaban sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Ang tao pumapatay, mamamatay tao. Sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang maraming kabataan ngayon, walang galang sa magulang. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Marami ngayon mag-asawa, hindi tapat sa isa't isa. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandadaya. Mga tao'y mandaraya. Kung magpapatuloy na tayo'y relax lang sa paggawa ng masama, hindi kikilos ang Diyos, yung mga tao naniniwala sa Diyos, hindi na rin maniniwala, mahahawa na dun sa kasamaan. Wala nang matitirang mabuti. Kaya ang pagkilos ng Diyos, kuminsan pati nga yung bagyo, galing sa Diyos yan Yung sinasabi ni Jeremias, magpapabugso ng bagyo ang Diyos at maraming mamamatay. Totoo naman Pakinggan nyo sa 25:32 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yung nangyari sa Leyte, sa Bisaya, hindi pa yan Kasi darating pa yung bagyo na yan na ang kanilang bangkay hindi na madadampot o ililibing man. Sa dami ng mapapahamak, wala nang maglilibing. Magiging dumi na lang sila sa ibabaw ng lupa. Ngayon, bakit ko po binabasa ito? Para takutin kayo, mga kapatid? Hindi po. Para ipagpauna sa inyo yung sinasabi ng Diyos na pagka tayo nagpakalugmok-lugmok na sa kasamaan,
pagdating ng bagyo, ng galit ng Diyos, ay mahihirapan tayong makatakas. Gaya na nangyari doon sa Leyte at sa ibang parte ng Bisaya. Wala, kahit mayaman, kahit na may tungkulin, pag dumating yung galit ng Diyos, walang taong magliligtas sa'yo para ipakilala sa atin ng Diyos na makapangyarihan siya sa lahat, na dapat siyang masunod. Dahil hindi natin siya sinusunod, kaya dumadating ang bagay na ito, nagagalit ang Diyos sa tao. Kasi nawiwili na tayo sa kasamaan. Ikaw man, may anak ka, alam mo namang yung anak mo ay gumagawa ng mali. Pagka mahal mo yung anak mo, pinagmamalasakit mo, papaluin mo para wag magpatuloy sa mali. Ganun po ang trato nating mga magulang sa anak. Sinasaway natin ang ating mga anak pagka mali na ang ginagawa. Ang paraan ng Diyos para sawayin tayo, kung minsan, inuutusan niya yung hangin, inuutusan niya yung tubig, nagpapalindol siya para maalaala mo, kaya lumilindol Nakita nyo? Basahin natin ang Job 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Kita nyo? Napayayanig ng Diyos ang mundo, ang lupa, dahil sa kanyang galit. Nagagalit ang Diyos sa kasama ang ginagawa ng tao. Makatwiran lang naman na magalit ang Diyos Kasi kung sasang-ayon siya sa kasamaan ng ginagawa ng tao, hindi niya ipaparamdam na meron siyang kapangyarihan, lahat na tayo, mamimihasa na tayong gumawa ng masama. Maiimpyerno na lahat ng tao. Kaya para maiparamdam ng Diyos na siya ay nagagalit at hindi siya kumporme sa ginagawa at sa nagaganap ngayon, nagpaparamdam siya sa magitan ng lindol, bagyo, mga salot, mga sakit. Dalaga namang may Diyos. Ang Diyos nga ang pruweba ng may Diyos, di nga tayo makalaban sa Kanya. Hindi nga natin siya pwedeng hindi pansinin Pag umuuga na ang lupa kahit presidente, takot na Kahit yung pinakamatapang na tao, pagka umuugan at naglilindol na, yan ang ibig kong sabihin. Yun po ang layo namin, mga kababayan. Maipaunawa sa inyo na ang Diyos ay totoo, meron Diyos. At kung meron man dumadating na kasamahan sa buhay ng tao, hindi natin dapat isisi sa Diyos. Ang dapat natin sisihin, yung katigasan ng ating mga ulo, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Meron na nga siyang sinabing salita na pagka hindi ka susunod sa akin, eto ang dadating sa'yo. Pero pag sumunod ka naman sa akin, sabi niya, eto naman ang sabi niya. Basahin natin ang Deuteronomio 28:1. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa. Yung kabaligtaran ng mga sumpa, yun naman ang darating pag susunod ka. Magiging mapalad ka sa bayan. Magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan. Pati yung magiging anak mo. No? Tingnan ninyo ngayon, bakit merong mga bata, pagkapanganak pa lang, may mga autistic, may mga batang maraming mga diferensya. Isisisi mo ba sa Diyos yun? Ikaw may kasalanan Bata ang pagkapanganak, may hepatitis na. Paano? Kaya hindi ka nagkaroon ka ng hepatitis, nagkaroon ka ng AIDS. Hindi ka tapat sa asawa mo. Kung kani-kanino kang babae sumisiping, o kung kani-kanino ka naman lalaki nagpapasiping, nagkaroon ka ngayon ng AIDS. Ang Diyos ba may kasalanan nun? Bawal nga ng Diyos yun. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mangangalon niya. Huwag kang magtataksil sa iyong asawa.
Nagkaroon ka ng AIDS dahil sa kalikutan mo. Tapos ang Diyos ba ngayon ang may kasalanan nun? Yan ang hindi naiintindihan ng marami. Kung meron mang nagiging mga sakit ngayon ng mga bata, bagong panganak, butas ang puso, ang bagong panganak, yung bata meron ng disability, ang Diyos ba may kasalanan? Paano nung ipinagbubuntis mo yung bata, pinipilit mong ilaglag? Kaya nung lumabas, walang tinga. Umiinom ng pampalaglag. Ba't naman pinalalaglag? Kasi, nakipag-ano siya sa ibang lalaki, natatakot siyang mahalata, pinalalaglag, hindi nalaglag. Pati doktor katulong Pag hindi nalaglag, ipaparas pa naman. Ang gagawin yung bata, buo na, buhay na yung bata. Pagluluray-lurayin sa pamamagitan ng raspa. Mga nag-a-abortion. Kayo man ang Panginoon Diyos, di ba kayo magagalit na yung batang walang kamalay-malay papaluin mo, sisirain mo? Maraming ganyan ngayon mga kababayan. Masisisi nyo ba ngayon ng Diyos? Magpaalala siya sa mga nalalabing tao pa. May kapangyarihan siya para magpasapit ng kung ano-anong kapahamakan sa mga tao para makilala natin siya ay makapangyarihan sa lahat. Sana nauunawaan nyo, ibig kong sabihin mga kapatid, nakakalungkot po kasi nakikita ko dito sa abroad kung gaano ang tao ngayon ay parang hayop na. Wala nang pagmamahal sa kapwa, mayroong kapwang may daladalang nagwi-withdraw lang ng doon sa ATM machine. Yung matanda, pagka-withdraw ng pera ng matanda, tinutukan sa ulo, pinasabog yung ulo, kinuha yung pera. Bakit kaya hindi na lang kinuha yung pera ako? Ba't pinasabog pa ulo ng matanda? Wala namang magagawa na yung matanda Matanda na nga kung kumilos nga parang parang puro rayuman pwede mo namang agawin na lang yung pera kung kailangan mo pera, tumakas ka na. Pero para pasabugin mo pa ulo ng matanda, sobrang kalupitan na yon. Yan ngayon ang dahil kung bakit tayo nakakakita sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo ng mga kalamidad. Mga paalala ng Diyos yan, mga kapatid. Sana nauunawaan natin. Meron pa pong panahon, hindi pa huli ang lahat. Meron pang panahon para mag-umpisa tayong kumilala sa Diyos at makaranas naman tayo ng pagmamahal ng Panginoon kung tayo susunod sa Kanya. Ang Diyos ay mapagmahal sa Kanyang mga anak. Pero siya po ay nagpaparusa sa matitinding kasamaan ng tao. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. At agad na natin pong ibigay ating mga panauhin sa